Marami ang nagsasabing pag matalino ka, di ka maniniwala sa Diyos. Pero di totoo yun. Maraming profesional ang naniniwala sa Diyos. Mga doktor, abogado, teacher at mga scientist pa nga. Pag nakakakita ako ng kotse, iniisip ko, sinong gumawa nun? Kailangan ng matalinong tao para makapagdisenyo ng kotse. Kasi napakaraming bagay ang kailangan para umandar ito ng maayos. Kung may nagdisenyo ng kotse, may nagdisenyo rin sa tao, sa mundo, at sa universo. Para bang naglalakad ka sa beach, tapos nakakakita ka ng bote sa buhanginan. Ang bote ay gawa sa buhangin. Pero may matalinong tao ba na maniniwalang kusang nabuo ang bote mula sa mga butil ng buhangin? Siyempre wala. Pinag-aaralan ang disenyo ng mga insekto, isda at iba pang hayop para makagawa ng mga imbensyon. O ma-improve pa ang mga naimbento na. May ibong tinatawag na kingfisher. Dahil sa hugis ng tuka nito, nakakapag-dive agad ito sa tubig nang di gaanong naaapektuhan ang bilis nito. Kaya kinopya ng mga engineer ang hugis ng tuka nito sa nguso ng Japan Bullet Train. Kaya bumilis ito ng 10% at nabawasan pa ng 15% ang konsumo nito. Ang ilang eroplano ay nakakapag-navigate gamit ang napakaliit na computerized autopilot system. Pero walang sinabi yun. Ang utak ng monarch butterfly ay kasing liit lang ng ulo ng aspile. Pero nakakapag-navigate ito mula Canada hanggang Mexico. Aba, mga 3,000 kilometro yun. Ang galing! Pinupuri ang mga tao dahil sa mga disenyong kinopya lang nila sa kalikasan. Paano naman yung talagang nagdisenyo? Saan man tayo tumingin sa kalikasan, sa ibon, paru-paro, isda, Katibayan niya na meron ngang may likha. Gusto mo pa ng impormasyon? Magpunta sa jw.org/tl sa tab na publikasyon at i-download ang brochure na Saan Nagmula ang Buhay.